Opisyal pa nga ng DPWH ang sinibak sa pwesto. At isa na nga rito ay ang mister ni Quezon Province Governor Helen Tan. Ang nasabing politiko husband, dawit din sa mga palpak raw na infra projects sa Ilocos. Ang detalye alamin sa Politico Update ni Ian Maghanoy. I will be announcing changes in starting with the regions and some districts today. No? And the first announcement I will be making is the relief of 4 regional directors. We are officially relieving today for various reasons. No, specifically because there are ongoing investigations here, which I cannot fully disclose to you. But suffice it to say, we are investigating a lot of people in the department. Mismong si Public Works Chief Vince Dizon ang nag-anunsyo na kanya nang sinisibak ngayong Lunes, January 12, ang 8 opisyal ng ahensya na sinasabing pawang sangkot din sa flood control scandal. Isa rito si Ilocos Public Works Regional Director Engineer Ronel Tan, ang asawa ni Quezon Province Governor Helen Tan, ang mag-asawang multi-awarded engineers ng ahensya noong 1994, 1995 at 2008. Si Ronel Tan rin ang may questionableng 570 million pesos worth of super substandard flood control projects sa La Union na una ng eksklusibong isiniwalat ng Bilyonaryo News Channel noong nakaraang buwan. Mga alegasyong itinanggi rin ni Tan. Kasama rin sa nirelieve ay si Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza, Bicol Regional Director Virgilio Eduarte, Central Visayas Regional Director Danilo Villa, Mimaropa Assistant Regional Director Neil Fajara, Bicol Assistant Regional Director Ani De La Vega, Metro Manila 3rd District Engineer Ruel Omali at South Manila District Engineer Manny Bulusan. Hindi na dinetalye pa ng kalihim ang dahilan sa likod ng pagkakasibak ng mga naturang opisyal. Gayunpaman, isa sa ilalim sila sa investigasyon bilang parte ng due process ng ahensya. Relief ito, so they are relieved effective when I sign the relief orders, which will come in the next day or so. Tatayo namang testigo si Secretary Dizon sa kaso ni resigned Congressman Zaldico. Nakatakda ang paglilitis ng puganting siko sa Sandigan Bayan sa January 20. Nahaharap siya sa kasong graft at malversation kaugnay ng manumalyang 289.5 million peso flood control project sa Oriental Mindoro. Nananatiling nagtatago siko sa ibang bansa. Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel.